Sound. Good evening po. Good evening. Nice to see you again. Parang Sunday lang. Absent ako last Sunday eh. Namiss ko kayo. Tara po, tayo ay magdasal para po umpisahan ang ating gawain. Tumayo po tayo. Hallelujah, God. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, para makarating sa lugar na ito at sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyo. Nawa po na ang aming mga puso ay iyong pakalinisin, maging karapat-dapat para itaas ang pangalan mo, Panginoon, at i-honor. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Kahit yung mga biyayang feeling namin ay hindi namin deserve, Lord, maraming salamat. At sa patuloy naming pagtungo or pagtahak sa buhay na ipinagkaloob mo, nawa po, lagi naming maalala ang aming first love. Ikaw yon, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa at i-bless niyo po ang mag-share ng iyong word, Panginoon. May your wisdom be upon this person. And as we go home later, Panginoon, may you bless us as well and keep us safe. And in this we pray, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Are we ready? Ready? Always ready. Palakpakan natin ang Lord. Laging ready. Anak yan ng Diyos. So, handa na po? Naku, parang hindi ba nagdi-dinner? Kami nag-dinner na, hindi ba halata? Medyo busog na yan itsura. Sige po, sama-sama natin papurihan ating Panginoon. Para sa mga anak niyang sabik sa kanyang presensya. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Ganda po ng message, ano? Amen. Hallelujah, God. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati
Hallelujah! So, yun. Ang ganda po nung message nung kanta, no? Sabi dito, sabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Amen? And apart from that, sabi dito, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Meaning to say po na yung buhay natin, unless we give it up to our God, we die to ourselves. We're only able to see its worth or being worthwhile unless we offer it to our God. And as we offer our worship for tonight, ito pong kanta na pag-pray ko earlier, talagang, ayun po, magpapasalamat ka talaga. Kasi life is not perfect, but with God, anything is possible. And dahil sa lakas na pinagkakaloob niya, minsan kahit napapalo tayo, di po ba? Always for our own good. Kagaya nga ng pangako niya sa Jeremiah 29:11, the plans that He has for us is always for our own good. Amen? Hallelujah. So let's worship our God. Yes, God. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa
Jesus Christ. And all shall say, Amen. Hallelujah. Let's clap our hands for our God. Di ba? Ang sarap kantayin ng kanta, ng awitin na yon. Na sa lahat ng pinagdadaanan natin, nandyan siya, nandyan ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. At dahil dyan, magtatawag po ako ng 3 sasayaw sa harap. Ay, hindi, joke lang. Magte-testify ng goodness ng ating God. So, meron po bang volunteer? 3 po sana ngayong gabi. Kung paano niya binago ang buhay natin, kagaya nung sabi sa awitin, ano yung dapat nating ipagpasalamat? Or kung may pagtuturo o pagtutuwid man tayong naranasan ngayong linggo. So, siguro pa ako na ang mag-i-start. Ako na po ang alay. So, for the past, hindi lang days months, alam ni Sister Malu na talagang ang aking schedule ay ligwak. At alam din ng asawa ko na may napagdadaanan tayo. Siyempre, bilang Kristiyano, hindi ako perfecto. Pero lagi kong dasal sa Lord na kung sakali man na naliligwak or naliligaw ako ng dahan, paluin na niya ako kaagad or turuan na niya ako kaagad. Kasi bilang anak niya, gusto ko yung disiplina na lang gagaling sa kanya. Which is, I praise God. Kasi from time to time, even though na maraming napagdaraanan, hindi niya ako pinababayaan at yung mga pangangailangan ko, yung mga dasal ko, hindi man lahat dinutugon niya sa oras na gusto ko, laging perfect timing. So, yun, nagpapasalamat ako. At yung mga dinarasal ko, kagaya ng magkasakit yung mga anak ko for the past week, hindi na sila inubo. Every week, pagka pumasok ng straight, laging may sakit eh. Pero ngayon, tama, no, 8 days na silang pumapasok, walang absent, tas hindi sila nagkakasakit. And I praise God for that. At yung bunso ko, hindi na siya umiiyak papunta ng school. Kasi last week, 5 days siyang umiiyak papasok sa school. So, simple joys na pinapatunayan ng Lord na buhay ako sa buhay niyo at hindi kita iniwan. So, with that, pwede bang palakpakan natin na ating Panginoon? Sino po ang susunod na gustong mag-testify for tonight? Mga naranasan niyo po, kahit short lang. Si Pastor Joy. Tara po. Sige po, kahit dyan na po sa mismong silya. Sige po. I'm pretty. Yes. Si Cindy. Nahihiya pa po kayo, no? Andito si Sister Minnie. Ay, nako, grabe. Dito ako. Ay, alam po ba nyo, hindi ko alam kung paano ko may impart sa inyo. How I wish I can impart. How I wish I can impart. How I wish talaga. Yung ano po, di po ba kanya-kanya naman ang area yung faith natin? May time na malakas tayo sa healing, di ba? May time na yung faith natin malakas sa prosperity. Naano nyo po ba yun? Di ba? Minsan naman yung malakas yung parang discernment nyo. Kanya-kanya yun eh. Kasi kanya-kanya naman ang ano sa atin si Lord, di po ba? Pero siyempre dapat nadidevelop po tayo. Dapat araw-araw. Yung lagi tayong may magandang nasasabi sa Lord at minsan kahit isa tayo sabi natin, Lord, buhay ka talaga. Lord, kumikilos ka talaga at totoo talagang yung salita. Alam po niyo yun. So ito na naman po, sabi ko naman sa inyo, even before, ewan ko ba, pagdating sa prosperity, talagang tested ko dyan si God. Ewan ko po ba, tested ko. Ito not to, sabi nga, pag tayo nagbigay, huwag ipaalam sa kanan. Paano ba yun? Kapag nagbigay ang kanan, huwag ipaalam sa kaliwa. Ito po sinasabi ko lang ito, para sabi ko nga, how I wish I can impart. How I wish. Siyempre po nagbigay naman tayo from the heart yun eh. Ito testimony lang talaga for the glory of God. Ito totoo to. Nung nagpipray si Pastor, sino yun? Pastor Arnold? Si Pastor Arnold. Sabi ko, nakakabilis si Pastor Arnold, napapasaya ako. So nakahanda akong ibibigay sa kanya. Not for anything else ikikwento ko lang sa inyo.
1,000 pesos. Habang pinagmamasdan ko siya, nakarating ako sa church nila mahirap ang church nila. To be honest, mahirap. Yung mababagbag ang kalooban mo, doon na sila nakatirang mag-anak, tapos yung CR, hindi na sa yung CR nila, yung church, tapos parang hindi nga simentado parang lupa lang. Tapos hindi siya concrete, siya parang patsi-patsi lang. Ang bubong niya, hindi, basta mahirap lang yung church nila, din yung CR nila. Kaya sabi ko, pag tuwing makikita ko, basta ganun, decided kong magbigay. Tapos, 1,000 sabi ko, ibibigay ko dito. Tapos nung biglang-bila, sa tithes and offering, nagbigay siya. Alam niyo yon? Alam kong in need siya. Kasi nakita ko yung charts nila. Siyempre, ilan ang anak niya? 3. Siyempre, pastor siya, wala naman siyang katulad na Sister Malu na talagang sumusweldo 15-30, di ba? Sterling, Brother Arnold. Talagang dumukot siya. Nag-alagay siya dito sa whatever the amount of noon, hindi ko alam. Pero ang saka akin, itong taong to, namamasahi lang siya, pero talagang nagbibigay. Talagang, alam ko, hindi yun tithes, offering yun. Over and above dun sa tithes. So, talagang na-bless ako. Ay, sabi ko, nasa yung bag ko, dadagdagan ko pa ng 1,000 to. Ganun po ako Pag talagang na-lead ako, yung ko na, parang may leading talaga na, kasi yung pwede ko sabihin, tama na yan. Pero di kong tigasan tama po ba? Tama na yung 1,000. Tama na yan, naka-prepare na nasa envelope na. May dedication na ako doon. Pero nung natuwa talaga ako sa kanya, di po ba pag natutuwa tayo sa isang tao, di po ba? O, ang Diyos, sabihin natin ang Diyos, pag natuwa sa inyo, i-reward ka niya, di ba? I-reward ka niya, hindi pwedeng hindi. So, sabi ko, dodoble. Ay, dagdagan po. Ito not for anything else. Sabi ko, how I wish I can impart para mapagpala tayo talaga. Kasi we need money to give to the people. Di ngayon, sabi ko, dadagdagan ko pa to. So, nagmadali ako, hindi ko alam kung saan kukunin sa bago, another 1,000. Okay? Okay. Comes that Sunday, Monday, mainit ang ulo ng boss ko, mainit ang ulo. Okay, basta ako, kahit mainit ang ulo. Tapos nung gabi na, 7:00 na, pauwi na ako Sabi niya, halika. Ma'am, sabi, kala ko halika. Di, inano ko yung tenga ko doon sa pinto. Sabi, pumasok ka dito. Sabi ko, sige ma'am. Pag ganun, importante ang sasabihin niya. Halika, pumasok ka. Sinara niya yung pinto. Alam mo, sabi niya, ito, not for anything else. Juliet, simula August, dadagdagan ko ang sweldo mo ng 10,000 pesos. I mean, parang nagulat ako. Sabi ko, wow, ang bilis, di ba? Lagi ako pong ganun. What you sow, you will reap. Kung wala kang itinanim, wala kang aanihin. Kailangan yung puso natin, flexible tayo. Tapos sinabi ni Lord, give. Or, gumawa ng mabuti, hindi lang naman pera-pera dito Gumawa ka ng mabuti. Aanihin mo yan. At never ka mag-expect ng anumang ani kung hindi ka mag-take in action. Faith in action yan Imagine niyo yung binigay ko hindi sabi ko, for the glory of God, no? For the glory of God, Hindi yung, pastora, pinagkaingay pa. Ibig ko sabihin yung gesture. Yung gesture ko na, bless ako dito kay Pastor Arnold. Yung talagang, kumagad ako ng doon, sa nakakita ng blankong. Yung blankong sobre, inihahanda ko na agad yon. Tapos, yung bang natin, yung pag niled yon, leading ng Holy Spirit, leading ng Holy Spirit, doblehin mo. Doblehin mo. So, okay, yung ganun po sabi ko nga, kung hindi ko kaya dinoble, baka walang blessing. Kasi ang mahalaga yung obedience, di ba, na yung parang sacrifice, ito lang nakaplano ko, ito lang. Kasi may naka-budget pa akong iba sa pera ko. Ito lang 1,000 talaga. Pero yung mabilis na pagsunod ko, doblehin mo. Parang, pag si Lord, huwag na natin, hindi naman yan si Pastor Arnold, si Lord yun Si Lord yun na nag-prompt, yung prompting ng Lord na, bigay mo, doblehin mo. Kasi nga, ganun. Ayun po, nakakatuwa. Tapos, ito hindi isa kung ano pa rin man. Siguro may isa pa, kaya talagang ganun kabilis yung blessing. Si Brother Donato, pag binibigyan-bigyan ko po yan, si Brother. Ay, nung mga nakakaraan, laging nakakawala.
Ay, nung sabi ko, nakikinig, nandyan. Tapos alam niyo po, pag abot ko sa kanya, ang payat niya. Sabi ko, ba't ang payat niyo? Ewan ko, Pastora, dami nga nakakapansin ang payat-payat ko. Bakit po? Bakit po bigla na kayo na-might ng ganyan? Alam niyo po ang sagot? Kasi, Pastora, ang taas ng kolesterol ko. So, taas po ng kolesterol ko, syempre, lagi lang po, wala po kaming ulam. So, talagang kanin at kanin lang po lagi ang kinakain namin. Puro po kanin. Kaya lalo pong tumataas yung kolesterol ko. Kay totoo man, kay hindi. Diba? We are so blessed na may ulam tayo. Talagang sinabi niyo po, Pastora, lagi kaming walang ulam. So, talagang kanin at kanin lang kami, lalong tumataas. Ayun po, sabi ko nga, talagang si God, tayo, extension tayo ni God. Extension tayo. So, paggamit tayo as His extension. Di ba? Yun lang po. To God be the glory po. Okay po. So, thank you so much sa mga nagpatunay kung gaano kabuti ang ating Lord. So, share ko lang doon sa sinabi ni Pastora. A blessing for God is meant to bless others too. Di po ba? Sa tatanda-tandaan ko na sa last sharing ng asawa ko, the blessing cycle, it is completed by the thank you. And sometimes the thank you, yung pagte-thank you natin is pagbibigay natin sa kapwa natin. So parang ganito, thank you God, binless mo ko. Dahil thank you, bibigay ko to sa kapwa ko. So ganun siya. So with that po, without further ado, I would just like to invite the sharer of the word for tonight. Okay? Ang mag-share po ng God's word for tonight. So, maaari ko po bang imbitahan? Ayun pala si Ate Beth. Sige po, magandang gabi sa bawat isa. Masaya po ba kayo? Pakita nga po ng saya sa inyong mga mukha. Ayan, may nakikita akong mga ngipin. Si kuya ko. Pilit yan eh. Sige po. Ako yung laging ina-assign na hindi natutuloy-tuloy. Na minsan, akala ko ako, biglang tumayo si Sister Lynn. Sige po. Anyway, ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy po yung kanyang pagbibigay ng kalakasan, protection, especially sa tatay. Yan, kasi si tatay medyo, kapag halimbawa may tumatawag na sa akin, nag-chat na sa akin, ganito si tatay, ako medyo na-alarma. Pero praise the Lord, ilang beses na, pero still, yung protection ng Panginoon at yung pagpapagaling niya ay patuloy niya pong ipinagkakaloob sa Panginoon. Kaya to God be the glory. At sa gabing ito, I don't know kung related, pero doon sa mga naging testimony na narinig ko from the two brethren, pero pagsamahan po nating pag-aralan po yung kanyang mga salita. Sige po, let's bow our heads. Father God in heaven, thank you once again. Lord, we invite your presence to be with us. Teach us, Lord God, and may we absorb, Lord God, your message to us this evening, Lord. May the presence of the Holy Spirit be with us. And ikaw po, banal na Espiritu, ang patuloy na mag-control po sa akin buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marcos chapter 9, verse 14 to 29. Sige po, sa lahat ng may Bible na dala, samahan niyo po ako. Pinagaling ang batang sinasapian ng masamang espiritu.
Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala po rito sa inyo ang aking anak. Dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian ito, siya'y binubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. 20, dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinangisay nito ang bata. Ang batay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa noong maliit siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami ay kaawaan at tulungan ninyo. 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Ngunit nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumayas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, binangon at ito'y tumayo. 28, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong iyon? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Okay, medyo mahaba po yung aking nabasa. Pero kung itataas pa ho natin yung ating pagbasa, ang setting po nito ay si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sino yung tatlong alagad na isinama niya? Di ba, meron siyang 12 alagad. Ang alam naman po natin na ang isa sa mga activity na ginagawa talaga ni Jesus, kapag siya ay nagmiministeryo sa mga tao, mag-evangelize, magpagaling, magpalayas ng mga demonyo, ang ginagawa niya talaga is nag-isolate siya from his disciples. So, if meron siyang 12 disciple, pupunta siya sa isang lugar na malayo dun sa kanyang mga disipulo. Meron siyang pinuntahang isang lugar, sinama niya yung kanyang tatlong alagad. Sino kaya yun? Si Santiago, si Juan, at saka si Pedro. Okay. Kung babasahin po natin yung mga naunang bersikulo, tatlo yung kasama niya, dun sa tatlo yun, nakahiwalay pa siya, hindi sila apat na magkakasama. So anong ginawa ni Jesus? Alam natin na si Jesus ay mapanalangin. Prayerful. Ayun, ayun. Prayerful siya. Okay? Gustong-gusto niya yon ginagawa. Love na love niya, nakikipag-usap sa kanyang ama sa langit. Diyos na nga siya, ka-equal ni Father in heaven. And yet, makikita pa rin natin sa attitude niya na siya ay yung kanyang dependence sa Panginoon, sa kanyang ama, ay pinapakita niya sa kanyang mga alagad. Okay. Kung titingnan po natin, ang senaryo,
Pagbaba nila ng bundok, napansin nila nagkakagulo. Sino yung mga taong nandun? Iba-ibang klaseng tao. Pero nandun yung mga mahuhusay sa kasulatan, ang mga Pariseo. Nakikiisyoso din at tumitingin-tingin kung ano na namang milagro ang gagawin ni Jesus. Andun din po yung mga alagad. Kung 3 yung sinama niya sa bundok, may natirang Siyam. So sa Siyam na yon, hinahanap ng ama, nung bata, si Jesus, dahil alam niya, nagpapagaling ito. Diba? May mga miracle siyang nabalitaan na kaya magpagaling, kayang magpalayas ng demonyo. So talagang dinala niya yung kanyang anak. Ang senaryo, wala dun si Jesus dahil nandun nga siya sa bundok kasama yung 3 alagad. So in short, hindi napalayas ng Siyam o kung sino man dun sa Siyam na alagad ang masamang espiritu sa buhay o katawan ng bata. Okay. Yung Siyam na to, alam naman po natin na palagi nilang kasama si Jesus. Alam nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. Alam nila kung ano yung routine ni Jesus. Alam nila kung papaano pine-perform or ginagawa ni Jesus yung mga miracles. Pero ang tanong, nakita nila, narinig nila, nasaksihan nila, and yet, hindi nila magawa kapag meron nandyan sa harapan nila. Mayroong problema. Kaya nga si Jesus, di ba, makikita natin sa mga lahing ng ulupong. Kung makikita natin makikita natin doon na medyo, sabihin na natin may nainis. Medyo nagmainit ng, yung kanyang temper. Bakit? Ilang taon na, kung ilang taon na niyang kasama yung mga alagad, and yet, hindi pa rin nila matutunan kung ano yung gagawin sa mga senaryong ito. Di po ba? Okay. Nung nandun na, si Jesus kasama yung ama, nagkaroon sila ng conversation, di ba? Ang sabi nung ama, kung magagawa nyo na pagalingin, kaya ang sagot sa kanya, kung magagawa ko, di ba? Magagawa ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano sabi nung ama? Dagdagan nyo po ang aking pananampalataya. Ano yung mga makikita natin dito? Yung ama may pananampalataya kay Jesus na kaya niyang palayasin yung masamang espiritu. Pero, in-acknowledge ng ama na hindi enough. Kung ano man merong pananampalataya, meron siya. Pero, pinakita niya at pinabatid niya kay Jesus yung kakulangan ng kanyang pananampalataya. Acknowledgement. In-acknowledge niya sa sarili niya at sa Panginoon, hindi pa enough yung faith na mayroon ako. Pwede ba pakidagdagan mo po? At alam niya kung kanino o sino yung source ng pananampalataya. Kaya, di ba sinabi niya, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Okay? So, in short, si Jesus napalayas ang masamang espiritu sa katawan ng bata. Pero kung ating imagine, kung tayo nandun sa situation na yun or dun sa scenario na yun, si Jesus ba ay nanalangin? Balikan po natin. Minabasa po ba kayo dyan na nanalangin si Jesus? Sa chapter 9, meron po ba? Sabi sa 25, nang makita ni Jesus na dumarami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, kinausap ang masamang espiritu, inutusan. Hindi siya nanalangin sa ama, Ama, palayasin mo po ang masamang espiritu. Hindi ba? Hindi niya yun ginawa. Doon sa punto na yon, inutusan niya yung masamang espiritu. Bakit? Kasi yung pananalangin niya,
lagi niya yung ginagawa. Part na ng kanyang araw-araw or pang-araw-araw. Routine na niya yun. So, minsan tayo ganito, di ba? Pag may mga ganyang sitwasyon, in Jesus' name, I cast you out from this body. Di ba maganon tayo? Or nananalangin tayo on the spot. Pero si Jesus, di niya yung ginawa. Bakit? Kasi nga po, yung pananalangin, ginawa niya na before. Ito yung time na dapat nang i-execute niya yung kapangyarihan niya doon sa masamang espiritu na yon. Ano po yung gusto ituro sa atin dito ng Biblia o ng salita ng Panginoon? Katulad ng itinuturo sa atin ng mga nagsasalita every Sunday, di ba? Pastor Ersel, Pastora Joy, si Brother Arnold, si Ate Malu, yung mga invited nating guest speakers, kung mapapansin nyo, lagi nila sinasabi, study the Word of God, meditate on it day and night, pray without ceasing, continuous praying. Hindi yung kung maisip lang natin, hindi yung kung may time lang tayo, we have to spend time talaga in fellowshipping the Lord. Sa pakikipag-fellowship natin, pakikipag-commune natin sa Panginoon. Prioritize natin dapat ang Panginoon. Kasi diyan tayo huhugot ng kapangyarihan sa Kanya, sa pamamagitan ng pananalangin at patuloy na pagsasaliksik ng Kanyang mga salita. Gagamitin natin yung in Jesus' name. Meron nga, di ba tayo nabasa? Kilala ko din naman si Jesus eh. Ikaw ba, kilala ka ba ni Jesus? Di ba? Di ba mamanya may ma-encounter tayong ganong klase ng espiritu. Bakit? Kasi alam nila, hindi ko naman, or hindi naman ako ganon. Alam niyo yun? Yung communion ko sa Panginoon. Pero si Jesus, kinumand niya kaagad yung espiritu at sinunod siya ng espiritu na masama na yun, lumayas dun sa katawan ng bata. Nanginginig pa. Bakit? Kasi alam niya, nung masamang espiritu na to, na bukod siya si Jesus, dala-dala niya yung connection niya sa nagsugo sa kanya. Sino yun? Ang Ama sa langit. Tayo din po ganun. Kapag tayo haharap sa anumang labanan sa buhay, we have to use the word of the Lord. We have to declare it. We have to pronounce it. Kasi sandata natin yan sa kaaway, sandata natin yan sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Hindi lang yun ngayon talaga, sabihin na natin, marami ang nade-depress, marami ang nagkakaroon ng anxiety. Minsan di natin alam, yung palang kausap natin, meron ng ganong nararamdaman. Maraming forms na ang kaaway para tapakan, para panghinain ang loob ng isang tao. Hindi na ngayon masyado yung nangingisay, di ba? Yung mata, nanlilisik. Maraming forms na ang ginagawa ang kaaway para pahirapan ang mga tao. Nag-upgrade na rin po sila. Hindi na, kumbaga alam nila na kapag ganito yung gesture ng isang tao, alam ng mga Kristiyano, ay nadidempossess, ganyan. Pero ngayon, matalino na rin sila. Ginagamit nila yung emotion ng tao, kung saan weak, yung mental ng tao, diba? Pag nasilip nila na dyan tayo mahina, yun yung gagamitin niya. Pero kung tayo ay puno ng salita ng Panginoon, kargado tayo, Kargado tayo ng armor of God. Meron tayong pambala. Meron tayong, kahit sa sarili natin, minsan, kayo po ba, naramdaman nyo minsan, parang there's something wrong within you or within us. Minsan di mo alam, ano ba yung nararamdaman ko? Minsan may confusion. Diba?
Sino sa inyo yung nakaranas niyan? Ako, naranasan ko yan, mga 2 weeks ago yata. Pero, salamat sa Panginoon kasi, minsan dinadaan niya talaga ako sa panaginip, minsan dinadaan niya ako sa gigisingin ako sa madaling araw. Nagpapahiwatig siya sa akin. Nire-remind niya ako about His Word. Di ba? Pinaparecall niya sa akin yung mga salita niya na panlaban ko dun sa nararamdaman kong hindi tama or negative feelings. So paano kung ala tayong alam na salita ng Diyos na pwede nating ipambala dun sa negative thoughts na meron tayo sa ating kaisipan. So kailangan nating paghandaan yung laban na ito. No? Sabi nga sa Bible, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. No? Kaya kailangan natin i-equip yung ating mga sarili, yung ating mga spiritual life. Hindi habang panahon nandiyan si pastora, hindi habang panahon nandiyan yung mga kapatiran. Alam niyo po, umaatake talaga ang kaaway pag tayo ay nag-iisa. Ipapaisip sa atin yung mga past experiences, traumatic experiences. Kung naka-experience tayo nung childhood natin, na hindi magandang karanasan, na molestya tayo, di ba? Na pagsamantalahan tayo, ibabalik at ibabalik niya tayo ng masamang espiritu doon sa mga times na yon. Paano nga kung tayo yung targetin ng kaaway? Hindi niya tina-target yung mga nasa kanya na. Ang tina-target niya, yung nasa Panginoon. Pilit na hinihila niya mapapunta sa kanyang kampo. At tayo yun. Tayo yung tatrabahuhin ng kaaway. Kaya kailangan nating maghanda. At paano natin maihahanda yung ating mga sarili? Katulad ng paghahanda or ginawa ni Jesus. Yung example na pinakita niya sa atin. Sa kabila ng kabisihan niya dito sa mundong ibabaw, for 3 years, nagpapagaling, no? Nag-eebanghelyo, nagpapalayas ng demonyo, and yet nagagawa pa rin niyang mag-disciple dun sa kanyang mga disipulo. Nagtuturo. Itinutuwid yung mga katuruan ng mga Pariseyo, Saduseyo, Eskriba. Ang busy-busy ni Jesus. Kaya hindi din po natin masasabi na, or maikakatwiran, ang busy ko talaga. Ano yung sinasabi ko? Sinasabi ko yan sa inyo, sinasabi ko yun sa sarili ko. Kinakausap ko yung sarili ko. Ang dami kong katwiran sa sarili ko din po. Si Pastora, sabi niya, dalas din niya akong sinasabihan na mag-exhort, pero ang dami kong excuses. Patama din po sa akin to. Kaya sabi ko, pare-pareho tayong mag-aaral, pare-pareho tayong tamaan. Kasi salita yan ng Diyos eh. Tama po ba? Salita yan ng Diyos, hindi salita ko. Ako lang yung nakatayo. Pero salita yan ng Panginoon na tumatagos sa puso ko. Kaya tayo pong lahat ay patuloy na i-desire natin na tayo ay lumalim sa pananampalataya sa Panginoon. Okay? Sige po. Patuloy, continue po tayo. Connection. Kailangan connected talaga tayo dun sa source, no? Ng strength natin. Kapag di tayo kumonekta, maluloba tayo at manghihina tayo. Kaya kapag dumating yung panahon na uy, tara dito, pagpe-pray tayo na may sakit. Ako may sakit din ako eh. Di ba? Parang kakatwiran ko, kung ako,
yung isip ng kaaway, kung ikaw nga may sakit eh, tapos ikaw magpe-pray ka pa, kung ba panghihinaan ka ng loob, di ba? Kailangan mapakita muna na ikaw ay magaling bago ka muna mag-pray. Kapag ganun yung nasa isip natin or pinapaisip sa atin ng kaaway, kailangan natin labanan. No? Paano? Sa word of the Lord. Okay? Word of God. Kaya lagi natin sinasabi, at ito lagi ko itong nasasabi, every time tayo ay magpe-pray sa Panginoon, always quote verses from the Bible, kahit na hindi mo kabisado kung saan book yan. No? Basta alam natin, nakasulat yun sa Biblia. I-declare ng dila natin kasi nanggaling yun sa puso natin. Just not, hindi makalimutin ang Diyos. Gusto lang ng Panginoon, alam ng anak ko kung ano yung pinanghahawakan niya. Yeah? Alam ng anak ko kung saan siya humuhugot. Humuhugot din siya sa akin kasi word niya yon. So kapag yun lagi nating sinasabi, alam ko, natutuwa ang Panginoon sa atin because God knows we know Him. God knows hindi tayo nagkakatang isip, hindi tayo gumagawa ng kwento. Lahat ng sinasabi natin nakasulat sa Biblia. So, paano natin ma-maintain, mga kapatid, yung connection natin sa Panginoon? Okay? Hindi siya pwedeng ma-maintain ng paudlot-udlot kapag naisip lang. Kailangan maging lifestyle po talaga natin ito. Parte na ng ating mga buhay. Hindi ito yung more than dun sa itinuturo sa atin ng mga magulang natin pagising sa umaga, pray tayo, pag kumain, bago kumain, mag-pray tayo. Siguro isang masasabi ko na gustong-gusto ng Lord sa atin, coming from us, kapag meron talaga tayong quiet moment with Him. Meron tayong nakaset na nasa inyo po yun eh, oras, place, na kung saan makikipag-date talaga tayo sa Diyos. Kung kayo nga may me time eh, di ba merong ganon me time? Yung me time natin, gawin natin na sa Panginoon natin spend. Doon sa mga pagkakataon na yon, doon natin marireceive yung message ng Panginoon at yung instruction na gusto niya para sa atin. Okay? Meron bang proper posture or position kapag tayo ay magpe-pray? Meron akong mga nabasa sa mga book or mga books na mga author na nagsasabi sila daw kapag nagpe-pray, meron silang closet prayer. Alam niyo yon? Yung nagkukulong sa isang closet or meron silang specific na room na kung saan no one can disturb them. Kayo po, nasa sa inyo po iyon. Paano nyo ba, kayo nakakaalam nun eh, na kung saan mangungusap ang Panginoon sa mga puso natin? Yung, sino ba yun? Yung mami ba or mother ni yung isa sa presidente ng Amerika, marami siyang anak, tapos wala naman talaga siyang prayer room, wala naman silang closet na pwedeng doon siya magtago at doon siya mag-pray, wala siyang place na ganun sa bahay nila. Ang ginagawa niya, pagtapos ng, habang natutulog yung kanyang mga anak, ang ginagawa niya, nagtatalokbong siya ng kanyang kumot at doon siya nagpe-pray. Walang dahilan, di ba? Tignan mo nga yun. Tapos nakaupo siya. Tapos nakatalokbong siya ng blanket at nagpe-pray. E tayo, laki ng kwarto, may iba't ibang places sa bahay na pwede nating gawing meeting time sa Panginoon. So, yun po, isang challenge po para sa akin itong mga sinasabi ko. Ewan ko sa inyo, nagiging challenge po ba? Na maglaan po talaga tayo ng time sa Panginoon. Isa pa pong natutunan ko na bilang isang intercessor ay
kahit na ginagawa ko yung mga everyday na ginagawa ko, ito talaga nami-miss ko. Tagal ko na rin hindi po nagawa. Yung sasakay ka sa jeep, pwede tayo mag-intercede. Yeah. Dati nun si tatay, lagi akong hinahatid sa school ng tricycle. Ilang minutes ako kami naglalakbay, 15 minutes. Pinaisip sa akin ng Lord habang naglalakbay ako for 15 minutes, spend ko yung time na yon talking with Him, communicating with Him. At isa pa rin pong masasabi ko na example or experience na nangyari sa akin, yung kay Sam. Nung na-aksidente si Sam, morning yon Sam, no? Somewhere, saan yun? Doon. Kung saan sila pupunta. Nangyari yon mga 5:30? 5:30. Alam niyo po ang nangyari sa akin, nagising ako. Sa paggising ko na yon, wala akong ginawa kundi mag-pray. Kay Sam, sa apat sa kanila. Pero particularly kay Sam. Kasi sa apat sa kanila, si Sam yung pinakamalapit sa puso ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero wala talaga akong ginawa kundi mag-pray. Hindi ko alam, nililid na pala ako ni Lord. Mag-intercede. Dahil may nangyayari or mangyayari. Wala talaga akong alam. And then to find out, may nangyari pala. Minsan ganun din po maging aware tayo. Akala nyo lang, naisip nyo lang yung tao. Pero message na pala yun ni Lord na kailangan natin ipag-pray yung naisip nating tao. May pinagdadaanan pala. Ang laki ng nagagawa talaga ng prayer kasi we are communicating with God. Nag-i-intercede tayo for someone or kung sino man yung pinaisip sa atin ng Panginoon. At ang sarap sa pakiramdam, naging bahagi tayo doon sa buhay ng mga taong yon. Anyway, gagawin naman ng Panginoon kung ano may kalooban niya. Pero alam mo naging parte ka doon sa buhay ng tao niya because ginawa kang instrumento ng Panginoon para mag-intercede para sa Kanya. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Kaya walang dahilan ng isang Kristiyano na sasabihin niya, wala akong ministry, wala akong calling, wala akong contribution, wala akong pwesto or position sa church. No. Mag-intercede or maging isa sa intercessor ng isang church ay napakalaking ministeryo. Backbone ang mga intercessor ng isang iglesia, sa isang iglesia. Nabubuhay ang iglesia sa salita ng Panginoon, sa pananalangin. Hindi man tayo yung pumunta sa lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas or kung saan man, pero if you are one of those intercessors na mag-spend ng time to pray for those women, men of God na ipapadala kung saan-saan, naging bahagi tayo ng kanilang ministeryo at nakikita yun ng Panginoon. Hindi man yan pansin ng iba, hindi talaga napapansin ng mga intercessors. Hindi naman kasi yan katulad ng nagpipreach, no? Kumakanta, ng mga administrators, hindi visible, pero in spiritual realm, kitang-kita yon ng Panginoon. Kitang-kita yon ng Diyos. Kaya, pag naisin ng puso natin po yung isang ministry na yon sa isang iglesia. Okay? Matagal na ba ako nagsasalita? 8:00 na pala. Pasensya na matagal ako hindi nakapag-exhort. Okay? Position natin sa Panginoon while we are praying. Huwag tayong maging tulad ng mga Pharisees. Kapag nagpe-pray, naririnig, may mga
flowering words, no? Huwag tayong maging ganon. Maging straight tayo sa Panginoon, maging totoo tayo sa Diyos. Katulad ng tax collector. Ano ba yung tax collector? He admitted that he is a sinner. Huwag tayong magyabang. Huwag natin ipagmalaki na mabuti tayong tao. No? At huwag natin i-compare yung sarili natin. Ay, hindi naman ako nangalunya. Hindi naman ako nagnakaw. Hindi naman ako pumatay. Di ba? Minsan may ganoon tayong mga attitude. At ako po, masasabi ko, isa na ako noon. Tingin ko sa sarili ko, ang linis ko. Tingin ko sa sarili ko, matuwid ako, mabait ako. Until na nagkaroon ng pangyayari sa buhay ko na nabagsak ako. Yun pala yung dahilan. Para makita ko yung sarili ko, hindi ka matuwid. Wala kang karapatan na ipagyabang yung sarili mo. Kaya salamat sa Panginoon. Masakit na pagtuturo, pero salamat sa Panginoon, natuwid naman po ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At itong nabasa ko na to, yung tax collector tsaka yung Sadducees na to, ay buhay sa aking buhay. I always, remind na dati ganun pala ako. Isa pala akong pariseyo. Isa pala akong Pharisees. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, natama ako. Ano yung dapat maging position natin? Be humble before the Lord. When we are praying, makita ng Diyos, maramdaman ng Diyos na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Okay? Yun ang gusto ng Lord sa atin. Makita niya yung puso natin na mababa sa Kanya. Kapag nakita ng Diyos yun, itataas din tayo ng Panginoon. So, yun lamang po sa gabing ito, sa ating teksto sa Mark chapter 9, verse 14 to 29, no? Ang kaaway ay laging nandyan. Kailangan maging handa tayo bago siya umatake. Hindi during umaatake. Tama po ba? Maging handa po tayo. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord God, for your word, for reminding us, Lord God, na ipinakita mo sa amin, Lord, yung example na maging mapanalanginin para sa paghumarap kami ng kahit na anong pagsubok or even yung mga gawa at tangka ng kaaway sa buhay namin. No? Makapagpalayas kami ng demonyo, hindi kami yung tatakbo, hindi kami yung aatras, kundi masilayan pa lang kami ng mga masamang espiritu, Lord God. Sila yung nanginginig. Because ang nakikita nila sa buhay namin ay yung kaluwalhatian mo, yung kapangyarihan mo. Kaya salamat po, Panginoon, sa yung mabiyayang mga salita. Patuloy at patuloy ka namin pinasasalamatan at dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen.